Pag ang isang tao may sakit, isa lang ang gusto niya. Ano po yun? Yung gumaling. But allow me to ask you this question. What is worse than having cancer? Meron pa bang mas grabe, mas malala sa pagkakaroon ng cancer? Meron po. Ano? Yun yung may cancer ka na, galit ka pa. Di po ba? What is worse than undergoing dialysis? Meron pa po ba? Meron. Yun yung nagda-dialysis ka na, nag-aalala ka pa. Amen? What is worse than having a stroke or a heart attack or being paralyzed? It is being paralyzed and yet you are depressed. You are sad. You are complaining. My dear friends, it is difficult to be sick. And yet remember this. It is much more difficult to be sick and at the same time, you have a negative mind and a negative heart. We thank God because even if we experience sickness, illness in our bodies, this body can rejuvenate. Pag nasugat ka, pag nahiwa ka, give it time. Maghihilom po yan. Gusto mong gumaling ang may sakit, papagpahingahin mo. Nourish the body of that sick person. Allow that person to rest. Amen? But there is a deeper healing that is needed. An emotional, psychological, and more importantly, a spiritual healing. Underneath every disease and illness, there is an inner sickness. Allow the body to heal itself. It can. But how can you help the body to heal? By focusing on your inner healing. May kasabihan po that pain is mandatory but suffering is optional. Hindi natin maaalis ang sakit ng katawan. Kailangan ng sakit ng katawan. Kasi pag hindi ka nasasaktan, hindi mo malalaman na may problema pala sa iyong pangangatawan. Amen? Ang pinaka nakakatakot na cancer, yung wala kang nararamdaman. Ito ba? Pasalamat ka kung may kirot ang iyong paa. Dahil ibig sabihin may problema. Dalhin mo sa doktor, anong sasabihin niya? Salamat sa Diyos. Naramdaman mo agad. Kung hindi mo ito napansin, baka lumala, umalat sa buong katawan mo, ikamatay mo. Merong mga ibang tao, bigla na lang namamatay, hindi na nagigising. Ano ang sabi ng mga pamilya nila? Wala naman siyang nararamdaman eh. Wala naman siyang sakit. Yun yung problema. Magpasalamat ka kung nasasaktan ka, kung may kumikirot sa iyong katawan. And yet, you can make your sickness worse. How? By your thinking, by your mentality, by your attitude, by the things that you put in, the negative things that you put in your heart. Amen? By dwelling on the pain, by imagining further hurts and pain. That is what suffering is. Suffering is choosing to hurt yourself more. So how can we heal internally? We can learn from Mary. What can Mary teach us about inner healing so that we can help our bodies to become stronger? 3 things. The first one is to have a strong faith. Amen? Imagine your life without having any faith. Ano ang buhay ng tao kung walang pananampalataya? Pag wala kang pananampalataya, palagi kang nenervyusin. Palagi kang mag-aalala. Anong ibig sabihin na nabubuhay ka nananampalataya? That is what faith means. That you trust that everything will be alright, that no harm will come to you, that God will provide for you, God will protect you. So without faith, you will always be worried. Hindi ka makakakain kung wala kang pananampalataya. Kasi pagdududahan mo, ito kayang niluto, ligtas kaya ito? Kung wala kang pananampalataya, hindi ka iinom ng gamot. Kasi pagdududahan mo, itong gamot na ito, hindi kaya lason ito. Baka ninalason ako. Kung wala kang pananampalataya, hindi ka lalabas sa bahay. Di po ba? Kasi nag-aalala ka, baka paglabas ko, maaksidente ako. Hindi ka rin sasakay ng tricycle o jeep kasi mag-aalala ka, baka mabangga ako.
Baka nga pati yung paghinga, pagdududahan mo. Baka may laso kung hihinga ako. My dear friends, we thank God for giving us faith. Because through faith, you do not need to worry about these things. People who have weak faith will immediately die. Di po ba? Maiksi ang buhay ng mga tao na walang pananampalataya, walang tiwala sa Diyos. Let us follow the example of Mary, whom she trusted God totally. Though Mary's life was not perfect, napakarami po niya mga pagsubok. They fled to Egypt, naging mga refugee din sila, nawalan sila ng bahay. Tinutugis sila ni Haring Herodes. Nag-aalala siya nung nagtuturo si Jesus na baka dakpin siya, hulihin siya, patayin siya. And yet, how did she overcome these problems? Because she has given herself, her life to God. Kung wala kang pananampalataya, maghihina ang iyong pangangatawan. I tell you, my dear friends, there are people in the hospital who are fighting for their life. They are alive not because of the apparatus that are connected to them. There are sick people in the hospital that are fighting for their life, that are still alive. Why? Because of their faith and trust in God. The moment that you stop trusting the Lord is the moment that you will die. Amen? So, if you want your body to be healed, to be strengthened once again, ask for more faith from the Lord. Let us follow the words of St. Paul who said, walk not by sight, but by faith. Ang mga taong nabubuhay sa pananampalataya, makikita niyo po, napakasaya nila, wala silang inaalala. Gusto niyo pa pong makakita ng mga taong punong-puno ng pananampalataya? Pumunta po kayo doon sa mga tulay na may ilog. Makakakita po kayo ng mga dukha, mga maghihirap, nagtayo ng mga bahay nila doon. At ano po ang pundasyon ng mga maghihirap sa mga bahay din? Mga patpat. They have built their houses using only sticks. Hindi po ba malakas sa pananampalataya yun? Kung tatanungin mo sila, hindi ba kayo natatakot na baka bumagsak, bumuho ang iyong mga bahay? Isa lang po ang sasagot nila. Ang Diyos na po ang bahala. That is real faith. Kaya tignan niyo po, yung mga mahihirap, sila madalas yung malalakas din ang pangangatawan. Kahit na wala silang pera, di po ba? Pero karamihan sa kanila, malayo sa sakit. Tayo, na palagi naka-aircon, tayo yung mga maghihina pangangatawan. Di po ba? Sinong nagpapalakas sa iyo kung hindi ang Diyos? At paano ka lalakas kung hindi ka mananampalataya sa Kanya? Secondly, just like Mary, be grateful always. When you are grateful, my dear friends, it is so hard to complain. When you are full of gratitude, it is so hard to be depressed. When you are thankful, it is so difficult to be angry. Alam ko po, masakit, mahirap pag may sakit ka. Amen? But the key so that you can find relief para gumaan, gumihawa ang iyong nararamdaman. Kahit na may sakit po kayo, let your prayer be, Lord, thank you. Dahil kahit na napakadilim, napakahirap, napakabigat ng iyong dinadaanan o nararanasan, there is always something good that is happening in our life. There is no moment in our life that is devoid of the goodness, grace, and the love of God. Tandaan niyo po, habang may buhay, may Diyos. At habang nandyan ang Diyos, may kabutihan. You only have to find that goodness and thank God. Masakit ang ulo mo, hindi naman masakit ang tiyan mo. Pasalamatan mo sa Diyos. Amen? Masakit ang paa mo, basta't walang sakit ang mga mata mo. Pasalamat ka pa rin sa Diyos. Thank the Lord even for the smallest thing in your life. And you will find relief in that. Hindi ko po alam kung alam nyo, yung mga baka, tinatawag nilang cattle sa Amerika, nahihirapan pong umutot. Dahil hindi po makautot, ano nangyayari po sa mga baka? Lumolobo po yung tiyan. At pag sobrang laki po ng tiyan, excruciating pain, sobrang sakit na nararamdaman ng baka, tutumba na lang po. Ano po ang kailangan nilang gawin para maibsan po yung nararamdaman sakit ng baka?
they would puncture, bubutasin po yung tiyan ng baka to release the gas. Hindi po ba natin pasasalamatan ng Diyos? Buti tayo nakakautot. Di po ba? Kaya kung may problema tayo kamukha ng mga baka, gusto niyo po yun? Bubutasin pa yung tiyan mo para makautot ka, para ma-release yung gas? I know it is disgusting. Yuck! Kadiri! Di po ba? Pero tandaan niyo din po ito. Pag umuutot pa ang tao, pasalamat ka sa Diyos. Bakit? Buhay pa yan. Di po ba? Pag umuutot pa ang tao, pasalamat ka sa Diyos kasi nilalabas niya yung masama sa kanyang katawan. Nabubuhay siya dahil doon. Huwag mong kamumukian yun. Be thankful for that. Are you thankful for that? Na kahit na masakit ang pagkakaroon ng diarrhea, habang ikaw ay nakaupo sa trono, sabihin mo, Lord, salamat po. Bakit? Because God has given you, your body, a way to expel the virus, the bacteria. Kung hindi mo malabas yun, ano mangyayari sa iyo? Mamamatay ka. Di po ba? Mary was ever grateful to God in her song, The Magnificat. And how does Mary thank the Lord? Yung pasasalamat ni Maria, hindi lang doon sa mga natanggap niya, sa mga naranasan niya, pero basahin niyo po yung Magnificat. Mary was thanking God for the future, for the blessings to come, for the freedom of Israel, for lifting up the lowly, for freeing the captives, and gratitude for future things, for future blessings, is the greatest way to thank God. Pag nagpapasalamat ka sa mga bagay na hindi mo pa tinanggap, yun yung pinakamagandang paraan ng pasasalamat. Bakit? Dahil ibig sabihin, punong-puno ka ng pananampalataya sa Diyos. Pag nagpapasalamat ka sa mga hindi mo pa nahahawakan, ibig sabihin, naniniwala ka, ibibigay ang pagkakaloob ng Diyos sa iyo. So, my dear friends, when you are sick, when you're undergoing great problems, try to thank God by saying, Lord, thank you. I know that you would help me in this problem. Lord, thank you. I thank you now. Dahil alam ko, papagalingin mo ko, bibigyan mo ko ng ginhawa. And see, you will experience immediate peace inside of you. Amen? Third and last, pray for the Holy Spirit. If you want to be healed immediately, pray for the Holy Spirit. Because the Holy Spirit renews. The Holy Spirit gives life. Tingnan niyo po si Maria. Nandoon siya nung pinako ang kanyang anak sa krus. And what is the image that we have of Mary at the foot of the cross? The Gospel says that Mary was standing there beside her loving Son while He was in excruciating pain. Mary was standing, nakatayo siya. Hindi po siya nahimatay. Hindi po siya lupaypay. Hindi siya napahiga. Nakatayo. Paano niya nakuhang nakatayo sa ilalim ng krus? Sa lungkot, sa sakit, sa bigat na kanyang nararanasan, nakikita niya kanyang minamahal na anak, pinahirapan, unti-unti, pinapatay. It's because the Holy Spirit was with her. What is the effect of the Holy Spirit in us? It gives us strength. Tandaan niyo po yan. Kaya nga po, yung mga charismatic sa inyo, hindi po totoo yung pag nilay hands kayo, maghihimatay kayo. Stop doing that. That is not the effect of the Holy Spirit. Yung tinatawag po nilang slain by the Spirit. The Holy Spirit does not make us weak. Bakit ilulupaypay ka ng Banal na Espiritu? Bakit ihihimatay ka ng Banal na Espiritu? Di po ba? Basahin niyo po sa Biblia, sino mga nahihimatay? Kung hindi yung mga sinasaniban ng masamang espiritu. Di po ba? Read that in the Gospel. That when evil spirits possess people, they would throw themselves. Nahihimatay sila, nagpukumbulsyon. Kaya nga kung charismatic kayo, nilelay hands kayo, stand up strong, stand up straight. Pray for people who are ill. Ask for the Holy Spirit. Makikita niyo po kung totoo, nandiyan ang Banal Espiritu. Nakahiga, tatayo yan. Di po ba? When our church was formed, the Holy Spirit came. Itong mga alagad, apostol na nanginginig, natatakot, nagtatago, pagkatapos silang tinanggap ang Banal Espiritu, ano nangyari sa kanila? Lumabas sila. Napakalakas ang loob nila.
Hindi ba yan yung ating dasal at dalangin para sa mga may sakit? Pray for the Holy Spirit for the sick so that they can get out of their bed. It is only through the Holy Spirit that they can be strengthened once again spiritually. When you touch the rosary, I want you to imagine this. When you touch the rosary, when you're praying the rosary, imagine that Mary is holding your hand. Amen? And we know through studies that through physical touch, a person is quickly healed. Sabi po nila, when you say, I love you to a person, it increases our mood to 20 to 30%. Kaya if you're having a bad day, say to one another, I love you. Tumataas po yung ating happiness quotient. Kung gusto niyo pong tumaas ng 50%, yung mood, yung happiness quotient ng isang tao, anong kailangan mong gawin? Embrace that person. Yakapin mo. That is much more than saying, I love you. Amen? Kung gusto niyo daw po tumaas ng 80% yung mood, tuwa ng isang tao, what should you do? Kiss that person. Pero mamaya po, huwag niyo pong halikan ha. Taken na po ako. Halikan niyo naman mga asawa niyo. Halikan niyo naman yung mga apo niyo, mga anak niyo. Yung mga iba, matatanda na, ayaw na maghalikan. Nung sinasabi, Father, matanda na kami. Para magkapatid na lang kami. Hindi naman po kayo kinasal para maging magkapatid. Ha? Nakakatulong po sa ating happiness mood. When you kiss, dagdagan mo pa ng embrace. Ano po yung 100% siguradong matutuwa yung tao sa inyo? Ano pong hula niyo? Bigyan niyo po ng pera. Ha? Tama po ba? Joke lang po. But it is so important to have a physical touch to increase our relief, our happiness. That is why we thank our church that we can have a physical touch of the saints. Amen? That through this, we can experience God so near us that it can help us to have inner healing, to have new strength, to have new life. Sino po ang mga pinagdarasal niyo ngayon? Pagdasal po natin sila, naway dagdagan pa ng Diyos ang kanilang pananampalataya, palaging magpasalamat, and ask the Holy Spirit to be with them, to strengthen them, to raise them up, and to give them new life.